They can hear you. You're stirring, mommy. Yan ang ating tinola. Try natin itong pyro clean. So, libreng lipstick. Lasal na siya. Tapos, start lang dito. Sobrang lakas ng ano. Beautiful. Mahaba ng buhay. Gawa natin ng breakfast. I was trying to Nasa rep kayo, guys. Breakfast ni Ron. Maraming butter. Ito. And coffee. Ito naman yung akin. Chocolate lang mamaya. Ito lang ang breakfast natin, guys. Medyo may UV dyan. Pang malakas ang Milo at oat milk. Yan. Para naman magising-gising ang diwa natin ngayon. Breakfast. Turn this on, guys. Nabili natin to kahapon sa off shop. Ay, kahapon. Hindi, nabili natin to sa off shop. Hindi kahapon. Matagal na. Ano siya? Heating plate. Ginagamit ko din siya para mabilis na makapag-defrost. Kasi nakalimutan ko kumuha kagabi ng manok na ititinola natin. Ayan, manok. Dito. Siguro mga 1 hour or 2 hours. Medyo okay na siyang patayin. Or tanggalin sa saksakan. Ayan. Para ready lang siya for dinner kasi sobrang lamig na. Naku, hanap ako ng hanap sa inyo. Andyan lang pala kayo nakadikit sa ref. Anyway, guys. I-try natin itong pyro clean. So, ito yung pinaka mabilis. 1 hour and 28. Pinaka maiksing paglilinis niya. Up to 4 hours kasi yung iba. Naisip ko yung natulo lang naman yun na sa air fry, yung ginamit natin siya ng isang araw. So, nakalock to, hindi ko siya mabubuksan. Pero, ayan, check natin siya after 1.5 hours. Ayan, sakto. Tapos na ito. Ayan, nag-alarm siya. Kaso, paano ko siya i-stop? Hindi naman gumagana. Okay. Ayan, okay. Okay lang. Kaso nakalock siya. Ginawa ko. Ay, nakalock. Baka automatic siyang nakalock pa siya. Tapos super init. Masarap tong heater. Sakto malamig ngayon. Ayan, tignan natin kung effective ba ang 1.5. Kasi nasa maximum siya parang 450 degrees para gawing ashes lahat. So, siguro mga 1 hour pa bago siya mag-unlock kasi mainit pa yung buga niya. Pero masarap siya sa kamay as a heater. 10 minutes na, nakalock pa rin siya. So, ginagawa ko na lang siyang warmer dito. Habang andyan yan, at hindi ko alam anong gagawin sa kanya, gawan muna na lang natin muna ng ayusin ko kayo, guys. Gawan muna natin si Ro ng kanyang sandwich. Yung usual niya lang na sandwich.
So, parang nakita nyo na ito. I think. Tuna. Ang kanyang lemon pepper. Yan talagang favorite niyang flavor. At beetroot. Yan lang. So, natanggal ko na yung dyan. Ang gagawin ko, kuha ko ng another beetroot. Ganun lang. First in, first out sa ating pagbabaka. Yan, na-restock na natin ang pantry natin dito. Buksan ko lang to guys at lagay ko sa container. Beetroot. Nakakan. Yan, nilalagay natin dito. Masarap to guys. May tanim din kaming ganito. Kita nyo ba? Libreng leptin. Gawin na natin. Feeling ko may bagyo. Pero sana hindi bagyo. Doon kasi sa office, naririnig ko talaga yung hangin na, alam niyo, yung parang may maliit na ipo-ipo. Ganun na yung tunog niya guys. Gusto ko na nga isara yung bintana dito sa kusina. Kaso, nagbubuga pa ng mainit na hangin to para hindi lang nakaka-suffocate yung amoy. Yan. Iniwan ko ng konting nakabukas. Pero ginaw na ako. So, totoo lang. Kaya tapat ko ng tapat banda dun sa oven kasi mainit yung binubuga niya na hangin. So, dito banda. Ayan, mainit na ulit yung kamay natin. Ito, at mayo. Yan yung favorite nating mayo. Ayan o, kagagawan ko din yan. Diba, ganyan ako kaklamsy. Buti nga hindi natapon. Yung nasira lang yung side ng takip. Ayan, nahulog ko siya. Kaya hindi ko na siya mapatayo. Nakikita ba? Yan. Hindi ko na siya mapatayo. Ayan, tumayo siya. Para daw sa inyo, tatayo siya. O, diba? Ayan. Pero, ayan. Dikit, ayan. Hindi pala siya nakasarang mabuti ka. Pero pag nakasara, ayan, na hindi na siya tumatayo mag-isa. Hindi na kinaya, guys. Ito naman ang tuna. Yan ang palaman. Alam nyo, wala pa rin tayong basurahan dito sa bagong kitchen. Although yung basurahan natin dito before, nandyan lang sa labas, sa may likod. Pero yun nga, maglalakad pa banda doon. Kasi, iniisip namin anong size. Kailangan kukunin namin yung exact size ng bago nating basurahan dito. Kasi magiging limited na. Ito kasi countertop banda dito, pinahaba to. So, pagkalagay nitong fridge, ilalagay yung freezer. Pero dahil gagawin pa yung sahig natin, so hinihintay pa lang natin. Yung latest update, sometime next week, sabi ng floor guy. So, pag nalaman na natin what day, ayun, alam na rin natin at dahil naka-daily vlog tayo, ay malalaman nyo din kung kailan natin mafu-fully set up ang ating white kitchen. Ayan. So, mga 3/4 kasi ubos na yung wraps natin. Kung wraps, kalahati lang ng can kasi nakakadalawa si Ron. Pero kung sandwich na ganito, nakakaisa lang siya. Kaya almost all of the can para tawag dito, well plakado yung ating sandwich. Ayan. Wala na tayong greens guys, kakatanim lang ng bok choy. So, beetroot lang ang ating pa-vegetable sa kanya. Pero mamaya, magtitinola naman tayo. So, yun. Yan. Tapos, hatiin lang natin. Ito pala. Yan. Konti lang talaga siya kumain ng lunch. Maraming kumain sila pag
hapunan. Kaya nasanay na rin ako. Dati sa Pinas, mas marami yung tanghalian ko kaya sa hapunan. Pero yun, para hindi na ako nalilito kung anong lulutuin. Light lunch na rin ako. Ayan, nakalimutan ko guys. Buti na lang, ayan, naalala. Mamayang hapon pa naman. Or bago mag-lunch, naalala ko magsaing. At ito pala ang ating rice cooker guys. Ito ang aking beloved rice cooker. Kung naalala nyo, hindi ko alam kung napakita ko sa vlog. Yung dating rice cooker natin is umaawas. Tapos yung nakita ko to nag-sale. Ayan, medyo na ano siya, na damage sa paglilipat. Pero ayan. Nagsasalita siya. Tapos start lang dito. Ayan, luto na siya. Lahat ng ano rice na naluto dito guys, masarap talaga. Kaya hindi naman kanin pa rin siya, pero alam nyo yun, yung iba para siyang malagkit. Kala namin before yung mga pagkain ng Koreans or Japanese, malagkit yung rice. Pero ano guys, hindi. Siya ang nagpapalagkit. Kahit basmati pa yan. Ganun. Parang pwede siya chopstick. Lunch. Pag bagong saing or bagong sinaing, masarap ang may bagong pritong itlog. Dito na ako sa kaserola kung saan tayo magluluto ng tinola. Nagluluto. Para isahan na lang. Yan ang ating lunch. Yan. Kinuha ko lang yung tirang, kita ba guys? Merong tirang tuna dyan si Ron. Pinigilan ko ang sarili kong magbukas ng sardinas. Baka sabihin niya, puro na ako sardinas. Tapos meron dito ang mushroom soup na kanina ko pa iniinom. Yan. Konting-konti na lang. Sige, taste test natin. Dito na rin tayo banda kakain. Yan. Kain. Iba talaga pag bagong saing. Tapos ayun, ganyan yung pagkakasaing ng ano, yung rice cooker natin. Lagi siyang perfect. Kahit na basmati pa yan or ano, laging ganyan. Yan, yung pwede siyang i-chopstick. Ganun. Egg yolk muna. Yung bata ko, hinuhuli kong kainin yung egg yolk. Kasi yun nga yung special. Yung nagkaedad na ako, egg yolk na yung inuuna ko. Kasi yun the best. So, why not unahin mo yun? Perfect talaga pag ganito. Tapos may mainit na sabaw. Sarap. Pwede rin isabaw dito. Makaka-happy din ko. Sabi ko na, sobrang lakas ng ano. Nasira siya guys. Pero luma na kasi siya. Ayan, old age daw. Yung likod ito ng fireplace namin sa labas. Can you just pull it that way with your hand? Pull it this way?
Nakikita niyo ba yung puno? Ayan o. Sobrang lakas na hangin at ang ginaw-ginaw. Pero maliwanag yung langit. Ay, sana walang bagyo. Pero, ayun. Total nandito tayo. Pakita ko din sa inyo yung swimming pool. Ayan po yung pool natin. Buti tinakpan talaga kasi papapagod na dito si Rono. Ang daming dahon. Luto na tayo, guys. Makikinig ako ng Papa Dudut or ng Barangay Love Story. Hiwain ko lang yung mga ingredients. Pero na-amaze talaga ako dito sa binigay lang to sa amin na repolyo. Ang laki-laki niya. Ganyan, ganyan siya kalaki. Tapos, ang liit ng buto. Pangalawa na to na binuksan ko. Amazement. Ako lang ba? Or meron pa nakaka-relate dyan na nakikinig din kay Papa Dudut. Yung sa Barangay LS. Simula nahanap ko siya sa Spotify. Yan yung reason bakit ako nakabili ng premium sa Spotify. Yung Barangay LS. Love Story. Or si Papa Dudut. Kasi parang elementary pa ako, pinapakinggan na namin siya. Lalo na pag weekend. Dahil mo rin kasi matututunan, makaka-relate ka din. Tsaka calming ang boses ni Papa Dudut. So yun. Lalo na pag nagda-drive ako, tapos mahaba-haba. Ayan. After work, sa Gold Coast, yan, pagpa-drive na ako, o kaya, basta pag may long drive, tapos ako magda-drive, kala mo, isang beses lang naman nag-long drive, yung papunta dito, yung 2 hours, siya talaga yung pinakinggan ko out, at yun, na-survive ko, nakaka-focus ako, tapos, at the same time, relate ako, sa mga niya, pero, ayan, purol din itong pillar ko. Pero yan, nabalatan na yan. Anyway. Ganda lang ng mga kwento. Lalo na ngayon may mga acting na. Yung alam niya, may iba-iba ng boses. So yan, pinapakinggan ko siya everyday. Parang ito din yung lalabay ko paggabi. Ayan pala yung assistant ko, guys. Ayan o. Hi guys, just helping the lovely wife do some beautiful dinner. Kita-kita tayo dyan. Bakit umatras? Parang panglugaw na tong hiwa ko ng luya. Pwede na yan. Pwede na. Pero iuna mo yung luya. Pag-isa. Mummy, you can't do away your phone 1 minute to go to the toilet. You have to take your phone with you. They can hear you. No. You're stirring, Mommy. Oh. No, you're hopeless, Mummy. They can hear you. Oh, You're sorry stirring. guys. Mummy's just gone to the toilet and had to do a reel in the toilet. Malinis itong, Lagyan ng iinis to. Natapos na natin ang ingredients, guys. Si Ron, gusto niyang may kamote. Kaya yan, may kamote dyan. Manok, luya, bawang. Tapos ito yung, wala tayong malunggay. So, bok choy. Tsaka may konting, natira kasi ito sa fridge. So, kinuha ko na zucchini. Yan. So, painitin muna natin ang mga manok stick. Hindi pala naka-record, guys. So, brown na medyo yung ibang manok. Nilagay ko na yung luya doon. Tapos bawang. Yung una ko nilalagay yung luya. Hindi ko lang alam yung supervisor. Sumadahan kung luya din ang una. Pero ako yun. Luya yung una. Tapos bawang. Ayan. Kung wala may sibuyas.
Walang sibuyas yung tinola ko, guys. Bakit mo? Wala talaga. Mama, ito yung mama mo, ah. I-search ko na to, guys, yung kanin food. Ano po nga sibuyas na ako? Ayun, walang sibuyas ka. Kuha din tayo ng spring onion sa labas. Dali lang. Ay, pampahaba ng buhay. Yan, luto na. So, lagay na namin ang mga greenery. Dali, maingay. Yan. Awas-awas guys. Ang biyaya. Tinola is life. Awas-awas First batch kaya. Baliktad. Yan yung mga nasa matitigas. Nasa ilalim. Pero yan. Yan ang tinola natin. O, diba may kamote at zucchini. Parang kailangan ng lalo ito. isa pang batch. Yan. Na ito. Ayan ang ating tinola. Gulay na may manok. Kumuha ako ng sabaws. Dahil marami akong nilagay na sabaw. Baka umawas na. Sarap. Maanghang-anghang sa paminta. Masarap. At syempre, hindi yan tinola kung wala ding kanin. Ito ang ating kanin. Kuha lang tayo dito. Kanin. Kain tayo. Ayan ang ating tinola. Mas masarap kung may sili. Ayan. Kami lang ni Mother Hen ang kumakain ng sili. Kaya nakahiwalay. Ayan. Good. Beautiful. Did you put any herbs in it? I put some spring onion, garlic, chives. No rosemary or thyme or anything? Yeah. Hmm? That's not tinola. If you put thymes. That's You need to make it cook one then. Lalagyan ng thymes. Tsaka rosemary. Ano naman? Hindi na tinola yun. Ozzy infused na talaga itong tinola. May na nga, zucchini Oo. at kamote. Sa sunod, lagyan daw natin ng thymes at rosemary. Pwede rin siguro. Pwede na siguro. Yeah, we'll try it next time. I know you've done this stuff. Mahal ng sila na. Sarap na sili. Matamis-tamis na sa G. Malasa. Para ng pickles. Yung labuyo kasi malasan, anghang lang agad ng anghang. Oo. Pero sobrang anghang talaga. Ito malasahan mo pa yung sili. That's it, mate. That's all. No more. Don't give food to the boy. No, you just give him that end of the chicken, that's it. I'm giving him that.